Isang magandang araw po sa inyong lahat. For today's video ay ating pong pag-uusapan kung paano po ang tamang pag-fill up ng PDS or updated PDS ngayong 2025. By the way, welcome to my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para po lagi kayong updated sa aking mga susunod na uploads. So wag na po natin patagalin pa. Let's go! Okay? This video ay para po sa mga applicants, future applicants, newly applicants na nag-apply o mag-apply na kung saan ay kailangan ninyong mag-fill up ng PDS, especially yung kayo nag-apply sa Tri-Bureau. Ating patagalin pa, ito pong video ito ay para po sa mga applicants, okay? Updated PDS, paano po ang tamang pag-fill up. Sapagkat kami po ay nag-update ngayon ng aming PDS ngayong 2025 at meron pong mga na-update kung paano po yung tamang pag-fill up, at ngayon po ay i-share ko po sa inyo na mga applicants para magkaroon din po kayo ng idea at guide, okay? Especially po sa mga first time applicants na hindi pa po o wala pang idea kung paano pag-fill up ng PDS. Alright? So unang-una po, dito po sa taas, dapat yung CS form number 212 revised 2017, yan po yung ating makikita. Ating gagamitin na form, CS form number 212. At of course, dapat sa ibabang bahagi ay dapat andyan din yan po. Okay? Yan, CS form number 212 revised 2017. Alright? So, simulan natin. Unang-una po, dapat po, dito po, yung nakalagay dapat dyan is any misrepresentation. Hindi po dapat any misinterpretation. Okay? Ito po sa bahagi po na ito. Okay? Dapat po ang nakalagay dyan is any misrepresentation. Yan po yung tama. Okay? Let's proceed sa personal information. By the way, ito po dapat ay naka all caps. Okay? Este capital letters. Kasi handwritten po ito. Okay? Sa mga, especially sa mga applicants, ito po ay handwritten po. Ito po ay sulat ninyo. So, based on the instruction sa mga applicants is handwritten po. Okay? Kung handwritten yung instruction, yun po yung ating gagawin. Kung computerized, yun po yung ating gagawin. Okay? Personal information, okay? Yan, lagay po natin dyan. Kung dito naman, kung NA, kung wala tayong name extension. Okay? Then, proceed tayo. Date of birth, yan po yung format. Okay? Month, day, and year. Okay? Then, dito, kung male or female. Dito naman po sa civil status, check lang po natin dyan. Isang check lang. Kung single, widow, or married, or separated. Ngayon, kung ikaw po ay married, at naghiwalay kayo ng inyong asawa, lagay po ninyo yung, i-check po ninyo yung separated. Okay? Isa lang po yung i-check natin dyan. Okay? Then next, ito sa citizenship, lagay po natin Filipino lang po yung ating check dyan. Wala na pong okay, wala na pong iba. Next, dito po naman sa ating height, yan po yung ating i-fill up po natin yan. Okay, kung wala po tayong okay, GSIS ID number, hindi po natin. Ito po na pag-ibig number. Okay, pag-ibig number. Alright. PhilHealth number at saka TIN number. Huwag po ninyong lalagyan yan ng NA. Dapat meron po kayo yan. Especially kung kayo ay mga applicant, nag-apply. Okay? Dapat automatic meron po kayo yan. Okay? Dahil yan po ay mandatory requirements, dapat meron po kayo niyan. Then dito naman po, kung yung SS number tsaka agency employee number, okay, wala pa kayo niyan, so put in A.
put in ilang po niyan, okay? Okay? Pati sa SS or GSIS kung wala kayo niyan. Basta yung Pag-ibig, PhilHealth at saka TIN number dapat meron po kayo niyan. Okay? Ito po na agency employee number, magkakaroon po kayo niyan kung kayo po ay matatanggap na magkakaroon po kayo ng badge number. Yan po ang inyong magiging agency employee number. Okay? Pero sa ngayon na wala pa, nag-apply pa lang tayo, so put in A. Next, dito po sa address. Ayan. Kung in A, lagyan po natin dyan kung wala tayong ganyan. Kung wala po tayong house number or etc., put in A. Okay? Yan. Complete natin dyan. Okay? Kung same lang naman din naman, so lagay din natin dyan ang ating present and permanent address. Lagay natin dyan. Kung same lang, i-input lang natin dyan din. Then of course, yung telephone number, in natin. Tapos yung mobile number, lagay natin dyan yung ating mobile number. Alright? Right? Okay. Dyan po sa email, lagay po natin yung ating email. Okay? Next po, dito po sa ating family background. Kung meron po tayong asawa, spouse, lagay po natin yan, yung kanyang details. Okay? Yan. Lagay po natin. Kung wala po, lagyan lang po natin dyan ng NA. Okay, kung wala. Then, pwede din po isang NA lang dito. Isang NA lang. Okay? Then, dito din po, dito, wala na pong NA. Isang NA lang. Pwede din po lahat merong NA. Okay? Then, dito NA. Dito po sa ating name of children. Okay? Kung meron, ilagay po natin ito po yung format ng date. Okay? Month, day, and year. Okay? Yan po. Kung meron. Kung wala po, lagay lang po natin ng isang NA. Okay? Isang NA lang po dyan. Father's name. Lagay po natin dyan kung okay, yung ating name ng ating papa, ng inyong papa, lagay po natin dyan. Okay? Kung walang name extension, NA. Okay? Ngayon, yung tatanong sa atin, Sir, what if wala na po yung aking papa, patay na po? Ilagay pa rin po natin yung kanyang pangalan at hindi na po natin kailangan maglagay pa ng disease dito. Okay? Hindi na po kailangan pang maglagay ng disease. Okay? Kung wala na yung ating papa. Same sa ating mama. Okay? So, ayan. Okay? Next. Okay, continue po tayo. Dito po sa part ng educational background. Okay? Okay, dito po sa una, elementary. Ilagay po natin kung saan tayong nagtapos na elementary. Then, lagay po natin primary. Then, kung ano tayong nag-graduate, anong year, lagay po natin dyan. Okay, sundan po ninyo. Kung meron kayong honor, lagay ninyo. Kung wala, put in A. Okay? Then, dito po sa secondary. Yan. Ilagay po natin dito kung saan po tayo nagtapos ng high school. Then, dito po sa basic educational course, lagay po natin dyan, high school. Ngayon, kung kayo po ay nakapagtapos ng senior high school, okay, lagay ninyo dyan yung inyong highest, yung senior high school ninyo kung saan school yan. Then, lagay po dito is dyan is senior high school. Okay, then year, anong yan nag-graduate. Then, kung meron with honors, lagay ninyo. Kung wala, put in A. Okay? Kung kayo po ay nakaabot or kayo po ay nagkapagtapos ng senior high school, lagay ninyo dyan senior high school instead of high school. Kung kayo po ay high school, okay, high school po, kasi noon wala pa yung senior high school po yung ilagay ninyo. Vocational trade course, okay, kung meron po, ilagay po ninyo dyan. Kung wala, put in A. Okay, isa lang pong in A yung ating ilagay. Wala na po dito sa iba. Okay? Okay, di ba? So, yan. Isang in A lang po. Dito lang po sa una na blank.
Then sa ating college, yan po. Kung saan tayo tapos na school, anong name, then kung ano yung course, anong year na-graduate. Okay? Then, sir, what if dalawa po yung napagtapusan ko na kurso? Okay? So, diyan po yung ating ilagay, dalawa po yung ating ilagay dito. Okay? Dalawa. Kung anong mga course yung natapos mo. Insert po natin dyan. Okay? Then, graduate studies. Kung meron, lagay ninyo dyan. Then, yan, NA. Okay? Kung wala, put NA. Yan. Okay? Put NA. Kung wala. Isang NA lang po. Dito lang po. Sa pinakauna. Okay? Then, dito po, signature po ninyo, color blue. Signature only, color blue. Then, yung date po ninyo, ayan din po. Yung format niya is month, day, and year. So, ito po yung format. Okay? Ayan po, putulin po muna natin yung video kasi masyado na po siyang mahaba. Okay? See you po sa part 2. Thank you for watching. Again, see you in part 2. Thank you.